Sa gitna ng malawak na palayan sa Nueva Ecija, tumutunog ang mga paan ng kalabaw sa maputik na lupa. Araw-araw na eksena ito para kay Mang Restituto, 55 taong gulang, na kilala sa kanilang barangay bilang isa sa iilang magsasakang hindi sumusuko sa hirap ng buhay. Mag-isa na lamang siya sa buhay. 15 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit sa baga. Ang kanyang nag-iisang anak na si Mario ay nagtatrabaho na ngayon sa Maynila bilang construction worker. Madalang umuwi pero palaging nagpapadala ng pera kapag may sobra. Hindi na rin siya bumabata. Ramdam niya ang sakit sa likod at tuhod pero bawat umaga ay bumabangon pa rin siya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil ito ang alam niyang paraan para mabuhay, ang magbungkal ng lupa. "Hoy, Puti, dahan-dahan lang dyan ha?" sabi niya habang kinakausap ang kalabaw. Si Puti ay hindi lang alaga, kundi kasangga niya sa lahat ng gawain sa bukid. May edad na rin ito, pero matibay pa rin kung mag-aararo. Pagkatapos ng kalahating araw na trabaho, naupo si Mang Restituto sa lilim ng isang puno. Pinagmamasdan niya ang lawak ng palayan, tanaw ang bundok sa malayo, at hinipan ng hangin ang kanyang makapal na buhok na unti-unti nang naninipis at nagiging puti. "Resti, hindi ka pa ba magpapahinga?" tawag ni Mang Pablo, isa sa matagal ng kapitbahay. Saglit lang ito, Pablo. Sayang ang oras. May matatapos pa akong linisin mamaya, sagot ni Mang Restituto habang ngumiti. "Naku, Resti, ang sipag mo talaga. Kami ni Berting kanina pa nagpapahinga. Minsan magpahinga ka rin. Baka mapagod ka masyado," pabirong sabi ni Mang Pablo. Ngumiti lang si Restituto. Alam niyang magkaiba sila ng pananaw. Habang ang iba ay natutong tumanggap ng tulong mula sa mga mayayaman, siya ay namumuhay sa prinsipyo ng pagiging kontento at masipag. May mga chismis na ang mga mayayamang magsasaka sa kanilang lugar tulad nina Don Ernesto at Don Berting ay gustong bilhin ang lupa ni Mang Restituto. Sabi-sabi, balak daw nila itong gawing resort o minahan. Marami na ang bumigay sa alok nila pero hindi si Mang Restituto. Ang lupa, hindi lang basta lupa. Madalas niyan sinasabi sa sarili. Ito ang buhay, ang alaala ni Herminia at ang kinabukasan ni Mario at ng mga apo ko. Gabi-gabi. Pag-uwi niya sa maliit nilang bahay na gawa sa kahoy at pawid, iniisip niya kung sapat pa ba ang kita niya para sa mga susunod na taon. Gusto niyang maipon ang kaunting pera para matulungan ang anak at makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Habang kumakain ng mainit na sinigang na isda sa isang mangkok, naalala niya ang pangarap ni Mario na makapagpatayo ng maliit na tindahan para sa kanilang barangay. "Pa, pag nakaipon ako, uuwi ako rito. Magtatayo tayo ng maliit na sari-sari store para hindi ka na maghirap sa bukid." Ganon ang pangako ng anak sa kanya bago ito lumuwas. Pero sa tagal ng panahon, alam niyang mahirap abutin ang ganong pangarap. Kaya heto siya, tuloy-tuloy lang sa pagbubungkal ng lupa araw-araw, taon-taon. Isang gabi, habang naglilinis siya ng gamit sa harap ng bahay, dumating si Aling Rosa, ang matandang tindera sa kabilang baryo. "Restituto, may balita ka na ba? Si Don Ernesto may offer na naman. Ang sabi, bibigyan ka raw ng triple sa presyo ng lupa mo." "Salamat, Rosa, pero hindi ko ibebenta. Alam mo naman, dito ako ipinanganak, dito ako mamamatay." "Hay naku, Resti, ang tigas ng ulo mo. Pero saludo ako sa iyo. Sana kayanin mo pa yan." Ngumiti si Mang Restituto at binati si Aling Rosa ng magandang gabi. Alam niyang hindi lahat ng tao naiintindihan ang pinaninindigan niya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Bitbit ang kanyang tabo at balde, nagpunta siya sa poso para mag-igib ng tubig. Habang nagsasabon ng katawan, naisip niya ang mga panaginip niya kagabi. Tila raw may parating na kakaibang pangyayari sa buhay niya. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o gawa lang ng kanyang pagod na isip. "Puti, tara na, may trabaho pa tayo," sabi niya habang kinikiskis ang likod ng kalabaw. Sa gitna ng mainit na araw, habang nag-aararo, nakaramdam si Mang Restituto ng pagod. Naupo muna siya sa gilid ng pilapil, nagpunas ng pawis at uminom ng tubig mula sa kanyang lumang bote.
Habang pinagmamasdan ang mga ibon sa himpapawid, sa isipan niya ang mga taon ng sakripisyo. Hindi siya naging mayaman pero hindi rin siya naging duka. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang bigat ng panahon sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila nito, nananatili ang kanyang pag-asa na balang araw magiging mas maayos ang kanilang buhay. Hindi dahil sa salapi, kundi dahil sa tamang prinsipyo at tiyaga. Minsan puti, naiisip ko, paano kaya kung may milagro na lang na dumating? Bulong niya sa kalabaw. Tumango lang ang hayop, tila naiintindihan ang kanyang hinaing. Habang nakaupo siya roon, wala siyang kaalam-alam na ang sagot sa kanyang tanong ay malapit nang dumating. Minsan, ang buhay ng tao ay maaaring magbago sa isang iglap sa paraang hindi mo inaasahan. Ngunit sa oras na iyon, si Mang Restituto ay isa lang simpleng magsasaka. Pagod, gutom, pero puno ng pag-asa. Mainit ang sikat ng araw sa gitna ng palayan. Umuugong ang katahimikan ng paligid habang binabaybay ni Mang Restituto ang makipot na pilapil, kasama si Puti. Humihinga ng malalim ang magsasaka, pinupunasan ang kanyang noo habang binabantayan ang kalabaw na hinahayaan munang uminom sa sapa. Salamat at wala pang bagyo ngayon, Puti, bulong niya. Pilit kinakausap ang kanyang kasama sa araw-araw. Pero sana, mas tumaas pa ang ani natin ngayong taon. Biglang may narinig si Mang Restituto mula sa malayo. Isang tunog na tila hampas ng tubig, kasunod ang mahihinang kaluskos. Nagtaas siya ng kilay at tinapik ang kalabaw. Teka lang, may narinig ka ba? Bulong niya, kahit alam niyang walang sagot ang hayop. Maingat siyang naglakad papunta sa dulo ng palayan kung saan mas mataas ang damo. Paglapit niya, napatigil siya sa gulat. Isang dalaga, tila wala pang 20 taong gulang, ang nakahandusay sa putik. Basang-basa ang damit na puting bestida at may mga galos sa braso at binti. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, parang galing sa matinding kaguluhan. Nagpanik si Mang Restituto, mabilis na lumapit at sinuri ang paghinga ng dalaga. Aba, buhay pa! Bulong niya, ramdam ang kaba. Kahit nanginginig ang mga kamay, sinubukan niyang buhatin ang babae. Hindi madali para sa matandang katawan niya, pero pinilit niya. Puti, tulungan mo ako, aniya habang inaakay ang dalaga papunta sa kalabaw. Maingat niyang isinakay ito sa likod ni Puti. Tinakpan ng lumang banig na dala niya para sa mga ani. Kaya natin to, Puti, hug kang susuray, pakiusap niya sa alaga. Habang mabagal silang naglalakad pa uwi, iniisip niya kung ano kaya ang nangyari sa dalaga. Galing ba ito sa aksidente? Naligaw ba? O may mas masamang nangyari? Pagdating sa maliit niyang kubo, agad niyang inihiga ang dalaga sa lumang papag. Kumuha siya ng malinis na pamunas at sinalinan ng malamig na tubig ang isang mangkok. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha nito. Miss, gising ka ba? Bulong niya. Walang sagot ng Mang Restituto sa ganitong sitwasyon. Ang alam lang niya ay magtanim, mag-alaga ng hayop, at magbenta ng ani. Hindi niya alam kung paano mag-aalaga ng isang sugatang estranghera. Ngunit sa simpleng puso niya, alam niyang hindi niya kayang iwan ito. Tumakbo siya palabas at kumatok sa bahay ni Aling Rosa. Rosa! Rosa! Sigaw niya. Lumabas ang matanda, nagulat. Ano yun, Resty? May nakuha akong dalaga sa palayan. Hindi ko alam kung anong gagawin. Nagulat si Rosa, agad na nagdala ng ilang halamang gamot at banayad na langis. Ay Diyos ko! Sige, tulungan kita. Magkasama nilang pinunasan ang sugat ng dalaga, binigyan ng mainit na sabaw na may tinunaw na asukal at inasikaso hanggang maghating gabi. Habang abala sila, napansin ni Rosa ang hikaw ng babae. Teka lang, Resty. Alam mo bang parang mamahalin tong hikaw niya? Napakunot noo si Restituto. Hindi ko napansin, basta nakita ko lang siyang walang malay sa damuhan. Tumango si Rosa, baka anak ng mayamang tao to. Aba, baka hanapin yan. Anong gagawin ko? Kabadong tanong ni Restituto. Hayaan mo munang magising siya. Bukas, pag-usapan natin, sabi ni Rosa bago umuwi. Magdamag, hindi makatulog si Restituto. Nakaupo siya sa tabi ng papag. Pinagmamasdan ang estrangherang dalaga.
Kahit napakaraming tanong sa isip niya, ang isa lang ang malinaw. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ipo. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumangon na si Restituto. Nag-init siya ng tubig para sa tsa at siniguradong malinis ang paligid. Habang nagluluto ng kaunting lugaw, narinig niyang gumalaw ang babae. Tumakbo siya pabalik sa loob at nakita niyang dahan-dahang dumidilat ang mga mata nito. "Ano? Saan ako?" Mahina nitong sabi. "Nak, huwag ka munang bumangon, may sugat ka," sabi ni Restituto. "Ako si Restituto, ako ang nagdala sa'yo rito mula sa palayan." Nagulat ang dalaga. "Palayan? Ano pong nangyari?" "Yan nga rin ang gusto kong malaman. Anong pangalan mo, Hija?" "Victoria, Victoria de la Vega," mahina niyang sabi. Napakunot ang noo ni Restituto. Ang apelyidong iyon parang narinig niya na sa radyo o sa balita. Bago pa man siya makapagtanong ulit, biglang may narinig silang malalakas na ugong mula sa labas. Parang may paparating na makina. Hindi kotse, hindi motorsiklo. Nagsilip si Restituto sa bintana at sa gulat niya, may nakikita siyang bumababang helikopter sa tapat mismo ng kanyang bahay. "Diyos ko, ano ba tong napasukan ko?" bulong ni Restituto, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang tahimik niyang buhay na puno ng araro at tanim, biglang nagulo ng isang estrangherang dalaga na hindi niya inaasahan. At ngayon, isang helikopter ang bumababa sa kanyang simpleng bakuran. Habang lumalapit ang helikopter at bumababa ang ilang taong nakaitim na suit, tila ba tumigil ang oras kay Mang Restituto. Hindi niya alam kung anong mangyayari, pero isang bagay ang sigurado. Ang buhay niyang tahimik at payak ay hindi na muling babalik sa dati. Bumagsak ang malalakas na hangin mula sa helikopter. Nagpalipad ng alikabok sa bakuran ni Mang Restituto. Tinakpan niya ang mukha ng bisig. Pilit sumisilip sa mga bumababang tao. 3 lalaki ang lumapit. Lahat nakaitim na suit, may mga dark sunglasses at mukhang hindi taga-probinsya. Ang isa sa kanila may dalang walkie-talkie, habang ang isa pa ay tila sinusuri ang paligid na parang bantay. "Good morning, sir. We're looking for a young lady, Victoria de la Vega. We have reason to believe she's here," sabi ng pinakamatangkad na lalaki, halatang may American accent. Nagulat si Mang Restituto. Hindi sanay sa mga ganoong klaseng salita, pero tinapik siya ni Victoria sa braso. "Tama po, sila ang mga tao namin," mahinang sabi ng dalaga habang pilit bumabangon sa papag. Nagbalingalinga si Mang Restituto. Hindi alam kung matutuwa ba o matatakot. Kahapon lang, isa siyang simpleng magsasakang namumulot ng dayami. At ngayon, may mga taong naghahanap sa bahay niya ng isang nawawalang anak ng mayamang pamilya. "Sir, thank you very much for keeping Miss Victoria safe," sabi ng lalaki. "We were searching for her all night. Her father, Mr. De La Vega, is very worried." Wala yon. Nahihiyang sagot ni Mang Restituto. "Basta nakita ko lang siya sa palayan. Hindi ko naman pwedeng iwan, di ba?" "Sir, our boss would like to meet you personally. May we escort you and Miss Victoria back to Manila?" tanong ng lalaki. Biglang lumaki ang mga mata ni Mang Restituto. "Manila? Hindi naman na siguro kailangan yon, iho. Dito lang ako sa bukid, marami pa akong aasikasuhin." Ngunit nagpilit si Victoria. "Tay, Mang Restituto, please, I want you to meet my father. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo." Napakamot ng ulo ang matanda. Hindi niya alam kung paano tatanggihan ang ganitong klase ng imbitasyon. Alam niyang hindi basta-basta ang pamilyang De La Vega. Sa totoo lang, ilang beses na niyang naririnig sa radyo at sa balita ang pangalan ng ama ni Victoria, si Don Federico De La Vega, isa sa pinakamayayamang tao sa buong bansa. May-ari ng ilang kumpanya, mga hotel at mga lupain. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang sasakyan, isang malaking SUV. At mula rito, bumaba ang isang lalaking nakapormal na suit. May mga puting buhok pero matikas pa rin ang tindig. Lumapit ito kay Mang Restituto at hindi inaasahang niyakap siya ng mahigpit. "Sir, I am Federico De La Vega," sabi nito, halatang pinipigil ang emosyon. "Salamat,
Salamat sa pagligtas sa anak ko. Akala ko hindi ko na siya makikita. Nagulat si Mang Restituto sa yakap. Hindi siya sanay na yakapin, lalo na ng isang sikat na bilyonaryo. Ay naku po, wala yon. Maliit na bagay lang po. Nauutal niyang sagot, hindi maliit ang buhay ng anak ko. Matatag na sagot ni Don Federico. Kaya anuman ang maibibigay ko, ipagkakaloob ko sa inyo. Ngunit umiling si Mang Restituto. Hindi na po kailangan. Basta ligtas siya, masaya na ako. Lalong humanga si Don Federico. Kung ganoon, hayaan mo akong tulungan ka. Hindi ko papayagang hindi kita mapapasalamatan ng wasto. Pinagdesisyonan nilang isama si Mang Restituto sa Maynila para makapagpahinga at maipakilala sa pamilya. Habang nasa helikopter, hindi pa rin makapaniwala si Mang Restituto. Tanaw niya mula sa itaas ang mga palayan at bundok na dati lang niyang nilalakaran. Ngayon, nasa ere siya, kasama ang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Grabe po, Miss Victoria. Hindi ko inakala na ganito pala ang mundo ninyo, bulong niya. Alam niyo po, Mang Restituto, ngiti ng dalaga. Salamat. Hindi lang ninyo ako niligtas, pinaramdam ninyo rin sa akin na may mga tao pa ring mabubuti, kahit hindi kami magkakilala. Dumating sila sa Maynila bandang hapon. Malalawak ang kalsada, mataas ang mga building at tila isang ibang mundo para kay Mang Restituto na sanay lang sa bukid. Pagdating sa mansyon ng mga De La Vega, sinalubong sila ng media. Maraming kameraman at reporter ang nagtatanong kung sino si Mang Restituto, bakit siya naroon at paano niya nailigtas si Victoria. Nahihiya siyang magsalita pero pinrotektahan siya ng mga bodyguard. Sa loob ng mansyon, inalok siya ng marangyang hapunan at ilang beses siyang pinasalamatan ng mga kaanak ni Victoria. Tinawag pa siya ni Don Federico sa gitna ng handaan at ipinakilala sa lahat bilang bayani ng pamilya De La Vega. Sa simpleng puso ni Mang Restituto, alam niyang hindi niya hinangad ang ganitong eksena. Ngunit ramdam niya ang taos-pusong pasasalamat ng pamilya, kaya't pinilit niyang ngumiti kahit nahihiya. Nang matapos ang hapunan, kinausap siya ni Don Federico. Restituto, bukas ihahatid ka namin pabalik sa probinsya. Pero bago yon, ipapadala ko ang ilang tao para tingnan ang bahay at sakahan mo. Gusto kong matulungan kang maayos ang mga kailangan mo roon. Ay nako po, Don Federico, hindi na po kailangan. Hindi ko ito ginagawa dahil kailangan. Ginagawa ko ito dahil gusto ko at gusto ng anak ko. Marihing sagot ng bilyonaryo. Napatingin si Mang Restituto kay Victoria. Ngumiti ang dalaga. Tanggapin niyo na po, Mang Restituto. Kayo po ang naging tagapagligtas ko. Habang natutulog siya sa isang marangyang guest room ng mansion, hindi pa rin siya makapaniwala. Isang araw lang ang lumipas, pero pakiramdam niya para siyang nadala sa ibang mundo. Naalala niya ang anak niyang si Mario. Ano kayang masasabi nito kapag nalaman ang nangyari? Ano kayang magiging reaksyon ng mga kapitbahay? Ngunit sa abila ng lahat, ang pinakamahalaga sa kanya ay hindi ang yaman o papuri. Ang mahalaga, nakatulong siya tulad ng palaging sinasabi ng kanyang yumaong asawa noon. Ang tunay na kayamanan nasa puso. Hindi pa niya alam, pero ito pa lang ang simula ng mas maraming pagbabagong darating sa buhay niya. Ang magsasakang nagligtas ng dalaga sa palayan ay malapit ng masangkot sa mga bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Mang Restituto. Sanay siya sa buhay sa probinsya kung saan bago pa sumikat ang araw ay nagtatrabaho na siya sa bukid. Pero sa marangyang guest room ng mansion ng mga De La Vega, hindi niya alam kung saan siya dapat pumunta. Nakasuot siya ng maayos na polo at pantalon na ipinahiram ng mga tauhan ng pamilya, malayo sa kanyang karaniwang suot na lumang kamiseta at kupas na shorts. Kumatok si Victoria sa pintuan. Mang Restituto, ready na po kayo? Ngumiti ang dalaga. Ang mga sugat niya ay bahagya ng naghihilom at ngayon mas mukhang elegante na ulit. Papakilala ko po kayo sa iba pang pamilya ko. Kinabahan si Mang Restituto. Hindi siya sanay sa mga ganitong sitwasyon. Victoria, sigurado ka bang kailangan pa ito? Parang hindi naman ako bagay dito. Ngumiti ang dalaga.
kayo po ang dahilan kung bakit ako buhay na yon. Kayo ang bayani ng araw ko. Natural lang na ipakilala ko kayo. Sa Grand Dining Hall, naghihintay ang buong pamilya de la Vega. Si Don Federico, ang ina ni Victoria na si Doña Elisa, at ilang mga kamag-anak na mukhang may sinasagisag na posisyon sa lipunan. May mga abogado, negosyante, at maging mga kilalang personalidad mula sa media. Ang ilan ay nakatingin kay Mang Restituto na parang nagtataka kung paano napasama sa ganitong lugar ang isang magsasaka. "Restituto, please, sit." Yaya ni Don Federico habang pinaupo siya sa tabi. "Ikaw ang guest of honor namin ngayon." Nahihiyang umupo si Mang Restituto. Nag-aalangan na baka magkamali siya ng kilos. Nagsimula ang almusal na may iba't ibang putahe, bacon, itlog, pancake, salad at sari-saring tinapay. Hindi sanay ang dila ni Mang Restituto sa mga ganitong pagkain, kaya't maingat siyang kumukuha ng kaunti. Habang kumakain, nagtanong si Doña Elisa, "So, Restituto, ano ang mga plano mo sa buhay? May mga anak ka ba?" Naglakad-lakad ang mga mata ni Restituto bago sumagot, "Opo, may isang anak po ako, si Mario, nagtatrabaho po sa Maynila. Matagal ko na pong pangarap na makatabi siya sa buhay, pero kailangan niya pong kumayod sa syudad." Nang marinig ito, nagtangwan ang mga tao sa mesa. "You are a simple man, Restituto," sabi ng isang pinsan ni Doña Elisa. "But you have a big heart. That's rare these days." Hindi maiwasang mapangiti si Mang Restituto, pero sa loob-loob niya, hindi pa rin siya komportable. Hindi siya sanay na pinupuri o tinitingala. Para sa kanya, normal lang ang tumulong. Matapos ang kainan, nilapitan siya ni Don Federico. "Iho, pinadalhan ko na ng mga tauhan ng bahay mo sa Nueva Ecija. Nagpapadala rin kami ng mga gamit, bagong kagamitan sa pagsasaka. Fertilizer, pinhi. Huwag mong tanggihan ito. Isa itong regalo mula sa amin." "Ay Don Federico, sobrang-sobra na po yun." Nangingilid ang luha ni Restituto. "Hindi ko po akalain. Nako, salamat po. Walang anuman, Restituto. Ikaw ang tumulong sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Alam mo, sa mundong ito, bihira na ang taong katulad mo. Simple, totoo, at walang hinihinging kapalit." Habang nagpapalakad-lakad sa malawak na hardin ng mansyon, nilapitan siya ni Victoria. "Mang Restituto, gusto ko pong bumisita sa inyo minsan. Gusto ko pong makita ang buhay sa bukid. Hindi ko pa yun nararanasan." Nagulat ang magsasaka. "Ikaw, anak ng bilyonaryo, gustong magbabad sa putikan at mag-araro?" Ngumiti ang dalaga. "Gusto ko pong matuto. Alam nyo, sa sobrang tagal kong nasa loob ng ganitong mundo, parang nawawala na ako. Gusto kong makita kung paano mabuhay ng simple." Sinabayan siya ni Victoria hanggang sa helipad kung saan nakahanda ang helikopter na maghahatid pabalik sa probinsya. "Mang Restituto, see you soon," sabi ng dalaga habang mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Pagbalik ni Mang Restituto sa kanilang baryo, nagulat ang mga tao. Bumaba siya mula sa helikopter na may kasamang ilang tauhan ni Don Federico. Dala-dala ang mga bagong gamit sa sakahan. Ang mga dating nangingilalang kapitbahay biglang naglapitan. "Aba, Resti, anong nangyari?" sigaw ni Mang. "Nako Pablo, mahaba-habang kwento. Basta ang masasabi ko, may dinala akong biyaya para sa ating barangay." Buong maghapon, inasikaso niya ang pag-aayos ng mga bagong kagamitan, modernong araro, patubig at mga fertilizer na hindi pa nila nagagamit dati. Tumulong ang buong barangay dahil alam nilang kapag umangat si Restituto, aangat din ang kabuuan ng komunidad. Kinagabihan, habang nakaupo sa ilalim ng bituin, muling napaisip si Mang Restituto. Hindi niya inakala na sa simpleng pagtulong sa isang hindi kilalang babae, ganito kalaking pagbabago ang darating sa buhay niya. Wala siyang hiling kundi sana manatiling buo ang prinsipyo niya. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa kabutihan ng puso. Sa di kalayuan, natatanaw niya ang mga batang naglalaro, mga magsasakang tumutulong, at mga kaibigang ngayon ay lalong humanga sa kanya. Sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang istoryang ito. Sa totoo lang, simula pa lang ito ng mas maraming himala. Makalipas ang isang linggo, unti-unti nang naramdaman ni Mang Restituto ang mga pagbabagong hatid ng tulong mula sa pamilya de la Vega. Ang dati niyang lumang kalabaw na si Puti ay meron ng bagong kaldereteng bakal sa leeg at ang kariton na dati sira-sira
Ngayon ay bago at matibay na. May dumating ding modernong makinarya para sa pag-aararo. Isang bagay na noon ay pinapangarap lang niya sapagkat hindi niya kayang bilhin kahit sa ilang taong pagtitipid. "Resty, aba, ang ganda naman ng traktora mo," sigaw ni Mang Berting, ang dating nagmamaliit sa kanya. Mumiti lang si Mang Restituto. "Ay, hindi akin yan, Berting. Regalo yan ng pamilyang tinulungan ko." Baka pwede akong makihiram minsan?" Tanong ni Berting medyo nahihiya. "Tulungan tayo, Berting, para sa kabutihan ng barangay. Walang problema," sagot ni Restituto habang tinatapik ang balikat nito. Sa paglipas ng mga araw, hindi lang pala para kay Restituto ang biyayang dumating. Dahil sa dami ng gamit na ibinigay ng pamilya de la Vega, mas lumawak ang produksyon ng palay sa kanilang barangay. Ang dating maliliit na ani, ngayon ay mas malaki na ang ani at mas maganda ang kalidad. Nagkaroon din ng mga libreng seminar na ipinadala ng pamilya de la Vega para turuan ang mga magsasaka ng makabagong pamamaraan sa pagsasaka. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tao sa barangay hall, lumapit kay Restituto si Kapitan Benito. "Resty, salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, hirap pa rin tayo sa luma nating paraan ng pagtatanim. Alam mo bang may mga turista na gustong bumisita dito para makita ang ginagawa natin?" Napangiti si Restituto, sabay kamot ng ulo. "Ay naku Kap, wala yon. Basta't makatulong ako sa kapwa ko, masaya na ako." Ngunit hindi lahat ay masaya sa pag-angat ni Mang Restituto. Ang mga negosyanteng gustong bilhin dati ang kanyang lupa, lalo na si Don Ernesto, ay hindi natuwa. Isang gabi, habang nasa kansada si Don Ernesto at kausap ang kanyang mga tauhan, nag-usap sila ng seryoso. "Hindi pwedeng hayaan natin yan si Restituto," sabi ni Don Ernesto, nakakunot ang noo. "Noon, halos mapasa kamay na natin ang lupa niya. Ngayon, lumalakas pa. Baka magka-interes pang palawakin ang sakahan at hindi na natin mapalawak ang minahan natin sa kabilang dako." "Ano pong plano natin, Don Ernesto?" tanong ng isa. "Hanapan natin ang butas. Tingnan natin kung legal lahat ng gamit niya. At kung hindi, alam na natin ang dapat gawin." Habang papalakas ang loob ng mga magsasaka, unti-unti ring lumalakas ang tensyon sa paligid. Hindi pa man alam ni Mang Restituto, pero may paparating na bagong pagsubok na susubok sa kanyang pananampalataya at paninindigan. Samantala, sa kalagitnaan ng lahat ng pagbabago, bumalik si Victoria de la Vega sa Nueva Ecija. Nagulat ang buong barangay nang makita ang malaking SUV na huminto sa tapat ng bahay ni Restituto. Mabilis na lumabas si Victoria na simpleng damit lang, malayo sa nakasanayang elegante niyang ayos. "Mang Restituto," masiglang bati niya, "sinabi ko po sa inyo, babalik ako." Nagulat ang matanda. "Ay, Hija, hindi ko akalain. Aba, ang bait mo namang bumalik pa rito. Ako pa po, gusto ko pong matuto. Pwede po ba akong mag-aral sa inyo tungkol sa pagsasaka?" tanong ng dalaga, parang batang sabik. Napatawa si Restituto. "Aba, sige. Pero maghanda ka. Hindi biro ang buhay dito." Nagumpisa si Victoria na matuto ng mga gawaing bukid. Mag-araro, magtanim ng palay, mag-ani. Hindi madali para sa kanya, pero sa bawat araw na lumilipas, nagiging malapit siya hindi lang kay Restituto, kundi pati na rin sa buong barangay. Nagtataka ang lahat kung paano ang isang batang galing sa yaman at kapangyarihan ay nagagawang ngumiti habang nabababad sa putik at arawan. "Victoria," sabi ni Restituto habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno, "bakit mo gustong matuto ng ganito? Hindi mo naman kailangan, mayaman ka na." Huminga ng malalim ang dalaga. "Alam nyo, Mang Restituto, sa tagal ko sa lungsod, puro pera at negosyo ang nakikita ko. Pero dito, ibang klase. Totoo ang mga tao. May halaga ang bawat butil ng palay, bawat araw ng pagtatrabaho. Gusto ko pong maranasan ang ganitong klase ng buhay." Habang lumalalim ang gabi, nagtipon ang ilan sa barangay para makipagkwentuhan. Marami ang humahanga kay Victoria at marami ring napapaisip.
Bakit kaya ganun na lang ang pagpapahalaga ng isang tulad niya kay Mang Restituto? Ang iba, nagbibiro pa. Resti, baka may plano si Victoria na gawing pelikula, ang buhay mo. Tawanan ng ilan. Ngumiti lang ang matanda. Aba, basta makatulong siya rito, walang problema sa akin. Ngunit sa kabila ng mga ngiti, ramdam niya na hindi pa tapos ang mga pagsubok. Alam niya na ang bawat tagumpay may kasunod na hamon. Ngunit handa siyang harapin ito para sa anak niyang si Mario, para sa barangay, at para sa lupaing minahal niya buong buhay. Sa pagpasok ng bagong araw, nagising si Restituto sa tunog ng kalabaw at mga batang tumatawa sa labas. Dumungaw siya sa bintana at nakita si Victoria na naglalaro kasama ang mga bata sa bukid. Napangiti siya, sabay bulong sa sarili. Siguro nga, may mga himalang nangyayari. At minsan, kailangan lang nating buksan ang ating puso para maramdaman ito. Sa di kalayuan, habang pinagmamasdan niya ang tumataas na araw, hindi niya alam na ang simpleng buhay na dati niyang pinoprotektahan ay magiging inspirasyon hindi lang sa barangay, kundi sa buong bansa. At sa pagdaan ng mga araw, handa siyang sumalubong sa bawat pagbabagong darating. Kahit gaano pa ito kabigat, basta't alam niyang tama ang kanyang pinaninindigan. Mapalipas ang ilang linggo, bumalik si Victoria sa Nueva Ecija. Dala ang bagong sigla at determinasyon. Hindi to basta pagdalaw lang. Dala niya ang panibagong plano para sa lugar. Hindi lang niya nais magpasalamat kay Mang Restituto. Gusto rin niyang maging parte ng pagbabago sa komunidad. Pagdating niya sa maliit na bahay ng magsasaka, sinalubong siya ng matanda habang nagwawalis ng bakuran. Aba, Victoria, ikaw na naman? Hindi ka pa ba nagsasawa sa amin dito? Biro ni Mang Restituto habang lumalapit. Ngumiti ang dalaga. Mang Restituto, gaya ng sinabi ko, gusto kong bumalik. Hindi lang para mag-aral ng pagsasaka, pero para rin tumulong. Nagkatinginan sila habang lumalakad papasok ng bahay. Hindi maitatanggi ang aliw na nararamdaman ng matanda sa muling pagbabalik ng dalaga. Hindi lang si Victoria ang bumalik. Kasama niya ang ilang mga volunteer mula sa Maynila, mga estudyanteng gustong matuto ng sustainable farming at ilang eksperto sa agrikultura. Ang dating tahimik at payak na bukirin, biglang naging puno ng enerhiya at bagong ideya. May dala po kaming mga proyekto na makakatulong dito, paliwanag ni Victoria habang nakaupo sa papag kasama ang ilang barangay officials. Gusto naming gawing ecotourism farm ang lugar ninyo. Hindi lang basta ani, pero isang lugar na pwedeng puntahan ng mga turista para makita ang tunay na buhay probinsya. Hindi makapaniwala si Mang Restituto sa naririnig niya. Victoria, sigurado ka ba dyan? Abay, sanay lang kami sa palay at kalabaw. Hindi namin alam yang mga eko-eko na yan? Tumawa ang dalaga. Huwag kayong mag-alala, Mang Restituto. Kami po ang bahala sa pagplano. Ang kailangan lang po namin ay ang tulong ninyo sa pagpapatakbo. Nagumpisa silang mag-ikot sa bukid. Itinuro ni Mang Restituto ang mga bahagi ng lupa na pwedeng gawing demo farm, ang mga lumang kubo na pwedeng i-restore bilang guest huts, at ang palayan na pwedeng gawing guided tour para sa mga bisita. Sa unang araw pa lang, naramdaman na ni Mang Restituto ang kakaibang sigla ng proyekto. Maraming kabataang taga-barangay ang tumulong, naglinis ng paligid, nagtatayo ng mga bakod at nag-ayos ng mga pathway. Ang mga matatanda naman, nagturo ng mga lumang paraan ng pagtatanim at pag-ani na ikinatuwa ng mga bisitang estudyante. Isang gabi, habang nagbabahagi ng kwento sa harap ng bonfire, umupo si Victoria sa tabi ni Mang Restituto. Mang Restituto, mahina niyang sabi, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang utang na loob ko sa inyo. Hay Hija, wala yon, sagot ng matanda. Alam mo, masaya na ako na nakikitang may ganitong klaseng buhay sa baryo namin. Hindi ko akalaing darating ang panahon na magkakaroon kami ng bisita mula sa Maynila para lang matutong magbungkal ng lupa. Nagpatuloy ang gabi sa kwentuhan at kantahan. Ang mga kabataan ay kumakanta ng folk songs
habang ang matatanda naman ay nagbabahagi ng mga lumang alamat at kasaysayan ng kanilang lugar. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Mang Restituto ay hindi siya nag-iisa sa laban para sa lupa at komunidad nila. Ngunit sa likod ng lahat ng sigla at saya, may mga matang lihim na nagmamasid. Sa kabilang baryo, si Don Ernesto, ang kilalang negosyante na ilang beses nang nagtangkang bilhin ang lupa ni Mang Restituto, ay hindi natuwa sa mga balita. Anong ekoturismo na naman yan? Kapag sumikat yan, mahihirapan na tayong kuhanin ang lupa niya. Reklamo ni Don Ernesto habang kausap ang kanyang tauhan. Boss, baka kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi pwedeng sila ang makinabang sa lupang yan. Sagot ng tauhan niya. Tumango si Don Ernesto, isang malademonyong ngiti ang gumuhit sa labi niya. Siguraduhin mo, bago pa magbunga ang mga proyekto nila, tayo na ang magmamay-ari ng lupang yan. Samantala, sa bukid, walang kaalam-alam si Mang Restituto at Victoria sa mga nagbabalak sa kanila. Abala sila sa pagbuo ng plano para sa mga susunod na linggo. Paano hahatiin ang kita ng ekoturismo farm? Paano maghahanap ng pondo para sa scholarship ng mga kabataang magsasaka? At paano ipapaabot ang kanilang mga ani sa mas malaking merkado? Alam mo, Victoria, sabi ni Restituto habang nakaupo sa ilalim ng bituin, hindi ko talaga inakalang dadating ang ganitong araw. Dati, simpleng magsasaka lang ako. Ang iniisip ko lang, paano magkaani para may makain. Pero ngayon, parang may bagong direksyon ang buhay ko. Ngumiti si Victoria. Alam niyo, Mang Restituto, minsan ang buhay parang palay. Hindi mo agad makikita ang bunga. Pero pag hinintay mo, pag inalagaan mo, darating din ang tamang panahon para anihin ang lahat ng itinanim mo. Napangiti si Mang Restituto sa sinabi ni Victoria. Tila baga tama ito, hindi lang pala lupa at ani ang tinatanim niya sa bawat araw ng kanyang buhay, kundi kabutihan, pasensya at pagmamahal sa komunidad. At ngayon, isa-isa nang namumunga ang lahat ng iyon. Pero kahit maganda ang lahat, ramdam niyang hindi pa tapos ang laban. Alam niyang sa likod ng bawat proyekto at tagumpay, may mga tao ring hindi matutuwa. Kaya sa bawat araw na lumilipas, pinipilit niyang maging matatag, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng umaasa sa kanya. Ang magsasakang dating kilala lang bilang si Restituto ng Palayan, ngayon ay unti-unting nagiging haligi ng kanilang barangay. At sa bawat pag-ikot ng araw, isang bagay lang ang alam niya. Magpapatuloy siya hanggang sa huling hibla ng kanyang lakas. Magpapatuloy siyang magtanim ng palay, ng pangarap at ng kabutihan. Habang abala si Mang Restituto at si Victoria sa pagpapaunlad ng kanilang ecotourism farm, dumarami na rin ang mga bumibisita sa kanilang lugar. Mula sa mga turista na nais maranasan ang buhay sa bukid hanggang sa mga estudyanteng gustong matuto ng sustainable farming, tila nagiging sentro ng pansin ang dating tahimik na barangay. Ang mga magsasaka ay masaya, hindi lang dahil sa dagdag kita, kundi dahil sa bagong pag-asa na sumibol sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabilang baryo, may mga matang nakamasid. Sigurado ka bang dito sa lupa ni Restituto natin ilalagay ang mining project, Don Ernesto? Tanong ng isang matangkad na lalaki na may hawak na mapa. Sigurado, at hindi ako papayag na matalo sa larong ito. Sagot ni Don Ernesto, na malamig ang mga mata habang nakatingin sa mga larawan ng ecotourism farm na ipinakita sa kanya. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag tuluyan silang sumikat? Lalaki ang impluwensya nila, tataas ang halaga ng lupa. At kapag umabot sa gobyerno ang tagumpay nila, baka i-declare pang protected area yan. Hindi pwedeng mangyari yon. Tinapik niya ang mesa. Gusto kong mag-imbestiga ka. Hanapin mo ang butas. Kahit maliit, basta may mahuhukay kang ilegal o hindi nila inasikaso ng tama, gagamitin natin. Kailangan maipit si Restituto. Kailangan nating bilhin ang lupa niya bago pa mahuli ang lahat. Samantala, sa bukid, abala si Mang Restituto sa pagsasanay ng mga kabataan sa pagtatanim. O mga bata, tandaan nyo, hindi lang basta-basta isinusuksok ang binhi. Paliwanag niya habang nakaupo sa lupa.
Kailangan tamang lalim, tamang distansya. Para kapag tumubo, hindi mag-aagawan sa sustansya. Tumawa ang ilang kabataan. Mang Restituto, parang science teacher ka na po ngayon. Hindi na lang magsasaka. Biro ng isa. Ngumiti lang ang matanda. Aba, ang magsasaka, dapat marunong din sa science. Para mas tumibay ang ani. Sa kabilang dulo ng bukid, pinagmamasdan sila ni Victoria habang may kausap sa cellphone. "Yes, Dad, everything's going well here," sabi niya. "Pero alam ko rin pong hindi mawawala ang mga tutol sa proyektong ito. Kaya kailangan nating maging handa." Kinaumagahan, nagulat ang buong barangay nang may dumating na grupo ng mga lalaki na nagpakilalang government inspectors. Sila raw ay mag-iinspeksyon ng legal papers ng lupa at ng mga itinayong facilities. "May reklamo po kasi na may mga istrukturang walang permit," sabi ng isang inspektor. Nagkatinginan si Mang Restituto at Victoria. "Permit? Kumpleto naman ang mga tapeles natin, di ba?" tanong ni Victoria. "Opo ma'am, pero kailangan pa rin naming suriin ang lahat," matigas na sagot ng inspektor. Habang iniinspeksyon ang bukid, napansin ni Victoria na tila may kakaiba sa mga kilos ng mga lalaki. Parang hindi pangkaraniwang inspeksyon lang. Parang may hinahanap na sadyang mali. Lumapit siya kay Mang Restituto. "Mang Restituto, may nararamdaman po akong hindi maganda. Parang may nagplano nito para ipahamak tayo." Huminga ng malalim ang matanda. "Victoria, mula noon pa man, marami nang gustong kumuha ng lupang ito. Hindi na bago sa akin ang ganitong taktika." Ngunit sa puso niya, ramdam niyang iba na ang laban ngayon. Dati kaya pa niyang depensahan ang sarili sa simpleng salita o desisyon. Pero ngayon, may batas, may mga dokumento at may mga taong kayang baluktutin ang sistema. Kinagabihan, nagtipon ang ilang barangay officials, mga magsasaka at volunteers. "Mga kaibigan," sabi ni Victoria, "hindi tayo pwedeng magpabaya. Kailangan ayusin natin ang lahat ng papeles, siguraduhing wala tayong malalabag na batas. At higit sa lahat, kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito." "Victoria, alam mo na kung sino yan," sabi ni Restituto. "Si Don Ernesto. Noon pa man gusto na niyang bilhin ang lupa ko. Pero hindi niya nakuha sa maganda, kaya ngayon sinusubukan niya sa madaya." "Tay," sabi ni Mario, ang anak ni Restituto, nakakauwi lang mula Maynila, "huwag kayong mag-alala. Ako po ang bahala sa legal side. May mga kaibigan ako sa City Hall. Magpatakonsulta ako para sigurado tayo." Nagulat si Restituto. Hindi niya inaasahan na uuwi si Mario para tumulong. At higit pa, hindi niya alam na marunong pala sa legal matters ang anak niya. "Anak, paano mo nalaman ang mga ganyan?" tanong ng matanda. "Pa, matagal ko na pong pinapamarap na makatulong sa inyo. Kaya habang nagtatrabaho ako sa Maynila, nag-aaral din ako online. Kumuha po ako ng kursong legal management. Para sa araw na kailanganin ninyo ako, handa ako." Naiyak si Restituto. Hindi niya alam na ang pangarap niyang makitang maayos ang tinabukasan ng anak niya ay unti-unting natutupad. At ngayon, ang anak niyang inaasahan niyang magtataguyod ng sarili niyang buhay ay bumabalik para iligtas ang kanilang pamilya at lupain. "Maraming salamat anak," bulong ni Restituto habang mahigpit na niyakap si Mario. "Salamat at hindi mo ako iniwan." Habang naglalakad pa uwi si Restituto sa kanyang kubo, tumingala siya sa bituin. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating. Pero ngayon, hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang anak, mga kaibigan, at isang komunidad na handang lumaban kasama niya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang lakas na magpatuloy. Hindi lang para sa lupa, kundi para sa lahat ng taong umaasa sa kanya. Tulad ng lagi niyang sinasabi sa sarili, ang magsasaka, marunong maghintay ng tamang panahon. At sa tamang panahon, aanihin niya hindi lang ang palay, kundi ang tagumpay na pinaghirapan ng kanyang puso. Nabising si Mang Restituto kinabukasan sa maagang katok ni Mario sa pintuan ng kubo. "Pa, kailangan na po nating umalis. May meeting tayo sa bayan kasama ang mga abogado. Dinala ko na lahat ng papeles mo para ma-review nila." Agad bumangon si Mang Restituto, medyo kabado. Hindi siya sanay makipagsapalaran sa korte o sa legal na labanan.
Ang alam lang niya, kung may ipinaglaban siya noon, iyon ay ang lupa ng kanyang mga ninuno. Ang lupang iyon ay saksi sa lahat ng pinagdaanan niya, kasal, pagkamatay ng kanyang asawa, at ang pagpapalaki sa anak niyang si Mario. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng mga abogado mula sa Manila na pinadala ni Don Federico at Victoria. Sir Restituto, we've reviewed your land titles, sabi ng pinakabatang abogado. Wala pong problema sa ownership. Malinis ang titulo, walang sabit. Pero ang problema, may pumapasok na reklamo mula sa kabilang kampo na sinasabing illegal ang ibang structures dito at baka raw may encroachment sa protected zone. Napakamot ng ulo si Mang Restituto. Ano bang ibig sabihin yan? Bakit biglang nagkakaganyan? Samantalang ilang dekada na akong nakatira doon. Tumango si Victoria na naroon rin. Mang Restituto, hindi nyo kasalanan ito. Lihim nilang pinapalakas ang reklamo para maipit kayo at mapilitang ibenta ang lupa. Ang gusto nila, makapasok ang minahan nila sa lugar nyo. Nagpatuloy ang pulong ng ilang oras. Tinalakay ang mga posibleng legal steps. Ang pag-file ng motion para ipatigil ang mining application, ang pagsusumite ng environmental compliance documents, at ang pag-organize ng barangay support para ipakita na kontra ang komunidad sa planong pagmimina. Nako, Mario, ang bigat pala ng laban na to. Bulong ni Mang Restituto habang nagkakape sa gilid. Pa, kakayanin natin. Hindi ka nag-iisa ngayon. Sagot ni Mario. Tapik ang balikat ng ama. Kinabukasan, nagtipon ang buong barangay. Sa gitna ng plaza, naglatag ng lamesa sina Victoria, Mario at ang mga abogado. Isa-isa nilang ipinaliwanag sa mga residente kung bakit kailangang magkaisa. Mga kababayan, panimula ni Victoria, kung papayag tayong mapasakamay ng mga negosyanteng ito ang lupa ni Mang Restituto, hindi lang siya ang mawawalan. Lahat tayo maaapektuhan. Ang tubig, ang hangin, ang lupang tinataniman natin, lahat yan babaguhin ng minahan. Hindi na tayo magkakaroon ng ecotourism farm at hindi na rin magkakaroon ng hanapbuhay ang maraming tao rito. Nagsimulang magtaasan ang mga kamay ng mga magsasaka. Ako po, payag akong pumirma ng petisyon, sigaw ni Mang Pablo. Isama niyo na rin po ako, dagdag ni Aling Rosa. Napangiti si Mang Restituto habang nakaupo sa gilid, pinagmamasdan ang pagkakaisa ng mga tao. Hindi niya akalain na isang simpleng tulong niya kay Victoria ay hahantong sa ganitong laban para sa komunidad. Ngunit hindi nagtagal. Lumabas ang unang banta. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa kubo, may narinig na kalabog si Restituto sa labas. Nagmadali siyang lumabas at nakita ang bakod niya, binaklas at tinapakan ng hindi kilalang mga tao. Tumakbo siya palabas, pero mabilis nang tumakbo ang mga lalaki papalayo sakay ng motorsiklo. Naiwan sa lupa ang isang papel. Ibenta mo na ang lupa bago pa kami magbalik. Kinabukasan, dinala ni Mario at Victoria ang papel sa pulisya pero walang nakitang lead ang mga investigador. Ba, kailangan nating magdoble ingat, sabi ni Mario, halatang nag-aalala. Oo anak, sagot ni Restituto, sabay hawak sa balikat ng anak. Pero hindi tayo uurong. Kahit ano pang gawin nila, hindi ko ipagpapalit ang lupa ng pamilya natin. Samantala, lumalakas din ang suporta mula sa labas. Naglabas ng feature article ang isang kilalang pahayagan sa Maynila tungkol sa laban ni Mang Restituto. Magsasakang bayani, laban sa mining giants. Naging viral sa social media ang kwento at maraming netizens ang nagpahayag ng suporta. May ilang nagpadala ng donasyon at ang iba nagboluntaryo para tumulong sa ecotourism farm bilang media exposure. Isang gabi habang nag-uusap sina Mang Restituto at Victoria sa harap ng apoy, nagtanong ang matanda, Victoria, hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo ginagawa to para sa akin? Hindi ba't napakarami niyong pwedeng gawin sa Maynila? Bakit dito ka pa nagpapagod? Mumiti ang dalaga. Mang Restituto, nung araw na niligtas ninyo ako, naisip ko, may mga tao palang kayang tumulong kahit hindi ka nila kilala. At ngayon, gusto kong bumawi. Hindi lang sa inyo, kundi sa komunidad na ito na nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Napata mo si Mang Restituto. Ramdam ang init sa puso. Salamat Hija, hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang araw na ganito.
Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, hindi nila alam na sa kabilang baryo may nagtatagpo ang grupo ni Don Ernesto. Sigurado ba kayong kaya pa nating ituloy ito? Tanong ng tauhan niya. Kung hindi sa legal, baka kailangan nating gumamit ng ibang paraan. Malamig na sagot ni Don Ernesto. Kung ayaw ni Restitutong ibenta ang lupa niya, baka kailangan niyang mawalan ng dahilan para lumaban. Sa gitna ng lumalaking tensyon, pinipilit ni Mang Restituto manatiling matatag. Para sa kanya, ito ang laban ng buhay niya. Hindi lang niya pinoprotektahan ang isang parsela ng lupa, kundi ang alaala ng kanyang pamilya, ang kinabukasan ng kanyang anak, at ang dignidad ng kanilang komunidad. At sa bawat araw na lumilipas, tumitibay ang paninindigan niya. Kahit gaano kalaki ang kalaban, ang puso ng magsasaka ay hindi kailanman basta-basta matitinag. Makalipas ang ilang linggo ng tensyon, dumating ang araw ng pagdinig sa bayan. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Mang Restituto habang papasok siya sa bulwagan ng munisipyo kasama si Mario at Victoria. Kaharap nila ngayon ang legal team ni Don Ernesto kasama pa ang ilang mga taong tila kilalang opisyal at negosyante. Malayo sa karaniwang araw ni Restituto kung saan ang problema niya lang ay ang kondisyon ng palayan o ang kalabaw na si Puti. Nagtipon ang buong barangay sa labas, dala-dala ang mga plakard na may nakasulat, "Iligtas ang bukid, no to mining, at protect our land." Ramdam sa paligid ang pagkakaisa ng komunidad. Hindi lang ito laban ni Mang Restituto, kundi laban ng buong baryo. Sa loob ng hearing, nagpresenta ang kampo ni Don Ernesto ng mga reklamo. Sinasabing may illegal na istruktura sa lupa ni Restituto, may kakulangan sa permits at may environmental violations daw. Halatang pinagsama-sama ang mga isyong pilit hinahanap para magmukhang may sala ang matanda. Tumayo si Mario, dala ang mga dokumento at ebidensya. "Your Honor," sabi niya, "we have proof that all of Mr. Restituto's structures have the necessary permits. We also have an environmental assessment report certified by the Department of Environment, stating that his farm follows sustainable practices. All these complaints are baseless." Tumayo rin si Victoria at nagbigay ng pahayag. "I've been personally involved in helping this farm grow, and I can attest that everything here is legal and proper. What we're facing is corporate harassment, a blatant attempt to bully a small farmer into giving up his land." Nagbulungan ang mga tao sa bulwagan. Ang judge, isang matandang babae, tumango-tango habang nagbabasa ng mga dokumento. "I see no grounds here to grant the mining company's request. In fact, based on the evidence, the petitioner has committed harassment and has been misleading the authorities." Tumayo si Don Ernesto, halatang naiinis. "This is unfair. We have the resources to develop this land for the benefit of the province." Mumiti ang judge. "Perhaps, sir. But no amount of money or power gives you the right to bully a landowner. Case dismissed. And I suggest your company reconsider its strategies." Paglabas nila ng bulwagan, sinalubong si Mang Restituto ng palakpakan at yakapan mula sa mga taga-barangay. May ilang naiiyak sa tuwa, ang iba nagtatatalon pa sa saya. "Resti!" sigaw ng mga kapitbahay. "Pa, panalo tayo!" sabi ni Mario sabay yakap sa kanyang ama. Halos hindi makapaniwala si Mang Restituto. "Salamat, salamat anak. Salamat Victoria. Salamat sa inyong lahat." Lumapit si Victoria, may ngiting puno ng saya. "Mang Restituto, sabi ko naman po sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Hindi lang ikaw, Hija. Ang buong barangay, ang buong komunidad, hindi tayo nag-iwanan." Sagot ni Restituto, nangingilid ang luha. Nagdaos ng maliit na salo-salo sa barangay hall. May handang pansit, kakanin at sari-saring ulam. Ang mga tao, masayang-masaya, parang pista ang dating. Sa gitna ng kainan, tumayo si Mang Restituto at kumatok sa mesa. "Mga kababayan," panimula niya, "alam ko po na hindi ko magagawa ito kung naisa lang ako. Kayo ang dahilan kung bakit tayo nanalo. Kayo ang lakas ko. Kaya mula ngayon, hindi lang lupa ko ang ipaglalaban ko, kundi ang buong baryo natin." Nagpalakpakan ang mga tao, at ang ilan sumigaw pa ng "Mabuhay si Mang Restituto." Makalipas ang ilang araw, nagbigay ng kabayaran ang korte
para sa danyos laban kay Don Ernesto. Isang malaking halaga ang napunta kay Mang Restituto. Pero imbis na gastusin sa personal na bagay, ginamit niya ito para palakasin pa ang ecotourism farm. Nagpagawa siya ng mas maayos na irrigation system, bumili ng dagdag na makinarya, at nagpatayo ng community center para sa mga seminar at pagtitipon. Minsang nag-uusap sina Ma'am Restituto at Victoria sa ilalim ng puno ng mangga. Alam mo, Hija, hindi ko akalain darating ang ganitong araw. Dati, simple lang ang pangarap ko. Makaraos, mapaaral Fimario, mabuhay ng payapa. Pero ngayon, para bang may bago na akong misyon. Ngumiti si Victoria. Mang Restituto, you're not just a farmer now. You're a leader. Isang inspirasyon hindi lang sa barangay, kundi sa maraming tao. Napangiti ang matanda, sabay hawak sa dibdib niya. Tingin mo, kaya ko pa ba yun? Tumawa si Victoria. Kaya na kaya, Mang Restituto. Baka nga, kaya pa mag-mayor. Ay nako, wag naman, Hija. Pabirong sagot ng magsasaka. Sabay tawanan sila. Sa isang panibagong araw, habang naglalakad si Mang Restituto sa gitna ng kanyang bukirin, pinagmamasdan niya ang mga batang tumutulong sa pagtatanim, ang mga turistang nag-e-enjoy sa farm tour, at ang anak niyang si Mario na nagbibigay ng lecture sa mga kabataan tungkol sa sustainable farming. Pumingala siya sa langit at bumulong. Herminia, nakita mo ba ito? Ang daming nangyari, ang daming nagbago, pero sana proud ka sa akin. Habang hinihipa ng hangin ang kanyang buhok, pakiramdam ni Mang Restituto ay nagaan ang kanyang puso. Alam niyang marami pang darating na pagsubok, pero sigurado siyang kaya na nila ito. Hindi dahil sa pera o makinarya, kundi dahil sa pagkakaisa at malasakit ng kanilang komunidad. Sa huling bahagi ng araw, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan sa ilalim ng malaking puno. Pa, sabi ni Mario, balang araw gusto ko pong ipagpatuloy ito. Ang iniwan ninyo, itutuloy ko. Hindi ko pababayaan. Mahigpit na niyakap ni Mang Restituto ang anak niya. Anak, ikaw ang pinakamagandang ani ng buhay ko. At ngayon, sabay na nating aanihin ang lahat ng itinanim natin. Sa malayo, lumapit si Victoria dala ang maliit na plaka na nakaukit. Ecotourism Farm ni Restituto, tahanan ng pag-asa. Para po sa inyo, sabi ni Victoria. Dahil ang kwento ninyo ay hindi lang kwento ng magsasaka. Kwento ito ng bawat Pilipino na lumalaban para sa tama. At sa gabing iyon, habang nagsasalo-salo ang lahat, tumingala si Mang Restituto sa kalangitan. Pinagmamasdan ang kumikislap na mga bituin. Tahimik siyang ngumiti sapagkat alam niyang sa wakas, ang simpleng magsasaka na walang ibang hinangad kundi ang mabuhay ng marangal ay nagtagumpay, hindi lang para sa sarili kundi para sa lahat ng taong minahal niya. Lumipas ang 2 taon mula nang magtagumpay si Mang Restituto sa laban para sa kanyang lupa. Ang dating payak na bukid ay unti-unting naging modelo ng sustainable farming at ecotourism sa buong rehiyon. Hindi lang ito basta taniman ng palay, kundi isang lugar na binibisita ng mga turista, estudyante at environmental groups para matuto ng tamang pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Isang umaga, habang naglalakad si Mang Restituto sa bukid, pinagmamasdan niya ang pagbabago ng paligid. Ang mga dating lumang kubo napalitan na ng mga maayos at matibay na training centers. May mga composting areas, demo plots para sa iba't ibang tanim at mga pasilidad na nagsisilbing tulay para sa edukasyon ng kabataan sa agrikultura. Naku Puti, tingnan mo nga yan, bulong ni Mang Restituto sa kanyang matandang kalabaw na si Puti habang hinahaplos ang batok nito. Hindi ko inakalang darating tayo sa ganito ano? Pumiting siya sa ang bukid na minahal niya buong buhay, ngayon ay minamahal na rin ng mas maraming tao. Sa kabilang bahagi ng bukid, abala si Mario, ang kanyang anak, sa pagsasanay ng mga batang magsasaka. O, mga bata, tandaan ninyo, kapag marunong kayong gumamit ng organic fertilizer, hindi lang mas malusog ang ani ninyo, mas tumatagal din ang sustansya ng lupa. Paliwanag ni Mario habang hawak ang isang bucket ng compost. Tumawa ang mga bata. Sir Mario,
Ang galing niyo po magturo, para kayong teacher, sigaw ng isa. Kasi nga, teacher din ako minsan, biro ni Mario, sabay kindat sa kanila. Samantala, si Victoria, na ngayon ay bahagi na rin ng proyekto, ay abala sa pag-aasikaso ng mga foreign tourists na Welcome to our farm! Masayang bati ni Victoria habang inaalalayan ang mga bisita. Here, you will experience planting rice, harvesting vegetables, and learning about Filipino rural culture. Hindi mapigilang ngumiti ni Mang Restituto habang pinagmamasdan ang lahat. Lumapit si Mario sa kanya. Pa, tingnan niyo po, dumadami ang bookings natin. May mga dadarating pang grupo mula sa Maynila at Cebu. Tumango ang matanda. Anak, ang galing ninyo. Ang pangarap natin noon, unti-unti na nating naaabot. Hindi lang po tayo pa, lahat ng tao dito umaangat, lahat nakikinabang, sagot ni Mario. Sa barangay, naging inspirasyon si Mang Restituto. Tinawag siyang amang ng agrikultura, hindi lang dahil sa edad niya, kundi dahil sa naging papel niya sa pagbabago ng komunidad. Mula sa pagiging simpleng magsasaka, naging tagapayo siya ng mga kalapit na barangay na gustong magtayo ng sariling sustainable projects. Isang araw, dumating si Kapitan Benito sa bahay ni Mang Restituto. Resti, may balita ako. Gusto kang gawing speaker sa Agricultural Summit sa bayan. Ikaw ang pinili nilang magsalita tungkol sa success ng barangay natin. Sabi ng kapitan, may niting abit tenga. Oy Kap, baka naman wala akong alam sa ganyan. Sabay tawa ni Restituto. Pero ramdam ang kaba. Resti, ikaw lang ang nararapat. Ang kwento mo nagbibigay pag-asa. Ibang klase ang nabot mo, sagot ng kapitan. Dumating ang araw ng summit. Nakasuot ng maayos na barong, tumayo si Mang Restituto sa harap ng maraming tao, mga magsasaka, negosyante, estudyante at government officials. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Mga kababayan, alam ko pong marami sa inyo ang dumaraan sa hirap. Hindi madali ang maging magsasaka. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang bawat pataf ng pawis, bawat pagtitiis, may bunga. Kailangan lang po nating manindigan sa tama, magtiwala sa kabutihan at magkaisa. Ang lupa po, hindi lang ari-arian. Ito po ang buhay natin, ang kinabukasan ng mga anak natin. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinapurihan si Mang Restituto ng maraming tao. Lumapit ang isang opisyal mula sa Department of Agriculture. Sir Restituto, gusto po naming gawing model farm ang lugar ninyo para sa buong rehiyon. Pwede po ba naming dalhin ang mga trainees namin doon? Napangyuhi ang matanda. Aba, oo naman po. Ang kaalaman, hindi po dapat ipinagdadamot. Pag-uwi niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao na tila nagdiwang ng isang maliit na pista. May handang kakanin, mga inihaw na manok at mga awit mula sa mga kabataan. Lumapit si Victoria, dala-dala ang isang maliit na kahon. Mang Restituto, may regalo po kami, sabi niya. Ay naku, ano na naman yan? Sabi ng matanda, nangingiti. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang simpleng medalya na may nakaukit. Bayani ng bayan, para sa walang sawang paglilingkod at paninindigan. Napaluha si Mang Restituto habang tinitingnan nito. Salamat, salamat sa inyong lahat. Hindi ko po inakalang mararating ko ito. Mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Lumapit si Mario. Niyakap ang ama. Pa, hindi lang po ito para sa inyo. Para ito sa lahat ng itinuro ninyo sa amin. Sa sipag, sa tiyaga, sa pagmamahal sa lupa. Kayo ang ugat ng lahat ng ito. Habang nagsasalo-salo sila sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Mang Restituto ang kakaibang kapayapaan. Ang dating simpleng pangarap niyang mapangalagaan ang lupa ng kanyang pamilya ay lumawak, naging pangarap para sa buong barangay, para sa buong komunidad. At sa puso niya, alam niyang sa bawat butil ng palay na kanilang itinatanim, sa bawat batang natututo sa farm, at sa bawat bisitang namamangha sa ganda ng kanilang lugar, ay may isang aral na paulit-ulit niyang inuukit sa mundo. Ang tunay na yaman, hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa lalim ng pagmamahal mo sa lupa, sa pamilya at sa bayan. Makalipas ang ilang buwan,
hindi lang pang-ekonomiyang tagumpay ang napansin sa barangay ni Mang Restituto. May mga pagbabagong mas personal, mas malapit sa puso, mga pagbabagong hindi kayang sukatin ng ani o pera. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang umuusbong na ugnayan sa pagitan ng kanyang anak na si Mario at ni Victoria de la Vega. Madalas nang makita si Mario at Victoria na nagtutulungan sa farm, nagmi-meeting kasama ang mga volunteers, nagpaplano ng marketing strategies, o aya na may magkasabay na nagtuturo sa mga bata tungkol sa kahalagahan ng organic farming. Mario, tingnan mo, sabi ng mga turista ang ganda raw ng bagong herb garden natin. Masayang sambit ni Victoria isang araw habang pinapakita ang feedback forms mula sa mga bisita. Napangiti si Mario, tinulungan siyang hawakan ng mga papel. Victoria, sobrang husay mo talaga mag-organize. Kung wala ka, hindi natin maaabot ang ganito. Ngumiti si Victoria, bahagyang namumula ang pisngi. Hindi lang naman ako, magaling ka rin, lalo sa mga technical na aspeto. Tandem tayo, Mario. Habang pinagmamasdan sila ni Mang Restituto mula sa malayo, napapangiti rin siya. Hindi niya maitatangging may kakaiba sa mga tinginan ng dalawa. Hindi lang ito simpleng partnership sa trabaho. May halong lambing at pag-aalalang hindi kayang itago ng kanilang mga mata. Isang gabi, habang nagpapahinga si Mang Restituto sa kubo, umupo si Mario sa tabi niya. Panimula ni Mario, medyo nahihiya. Gusto ko lang pong sabihin, si Victoria, espesyal po siya sa akin. Napatingin si Restituto, mumiti ng dahan-dahan. Anak, matagal ko nang napapansin yan. Hindi mo kailangang ipaliwanag pa. Hindi ko lang po alam kung, alam nyo na, kung okay lang po ba. Ang layo ng mundo niya sa atin pa. Siya anak ng bilyonaryo. Ako simpleng anak ng magsasapa. Hinawakan ni Restituto ang balikat ng anak niya. Anak, ang totoong halaga ng tao, hindi sa pera na susukat. Kung totoo ang nararamdaman ninyo, walang makakapigil doon, kahit sino pa ang magulang niya. Habang nag-uusap ang mag-ama, sa kabilang bahagi ng baryo, kausap ni Victoria ang kanyang ama na si Don Federico sa telepono. Papa, gusto ko lang pong sabihin na seryoso na po ako sa pagtulong dito at kay Mario. Tahimik sa kabilang linya. Sa ilang segundo, kinabahan si Victoria. Pero narinig niya ang mahinang buntong hininga ng ama. Victoria, alam mo bang lahat ng ginagawa mo ngayon ay ikinagugulat ng mga tao sa Maynila? Lahat sila iniisip na bakit mo pinili ang lugar na yan, bakit mo pinili ang mga taong yan. Mahinang sabi ni Don Federico. Papa, kasi alam kong ito ang tama, ito ang totoo. Sa dulo, tumango si Don Federico. Kung saan ka masaya anak, basta mag-ingat ka at huwag mong kalilimutan na nandito lang ako. Makalipas ang ilang linggo, sa gitna ng ecotourism farm, nagdaos sila ng isang espesyal na event, isang Thanksgiving celebration para sa lahat ng tagumpay ng proyekto. Dumalo ang buong barangay, mga turista, at maging ilang kinatawan mula sa media at local government. Sa gitna ng programa, tumayo si Mang Restituto sa entablado, kasama si Mario at Victoria. Mga kababayan, panimula niya. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ang dami pong nangyari nitong mga nakaraang taon. Ang dami nating pinagdaanan. Pero isa lang ang gusto kong sabihin na yon. Salamat. Salamat sa tiwala ninyo, sa tulong ninyo, sa pananalig ninyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi natin maaabot ang tagumpay na ito. Nagpalakpakan ng mga tao at hindi mapigilan ng ilan na maiyak sa saya. Lumapit si Victoria sa mikropono, ngumiti. At gusto ko pong idagdag, salamat po, Mang Restituto, sa pagtanggap ninyo sa akin, sa pagturo ninyo sa akin ng tunay na halaga ng buhay. Hindi lang po ako nagturo dito, marami rin po akong natutunan. Napansin ng lahat nang hawakan ni Victoria ang kamay ni Mario sa harap ng madla. Nagkatinginan ng mga tao, may kilig sa kanilang mga mata. Nagpalakpakan muli ang mga tao at nagsigawan ng Mario, Victoria. Habang magkahawak kamay ang dalawa, napangiti si Mang Restituto, ramdam ang mainit na pagtanggap ng buong barangay. Pagkatapos ng programa, habang naglalakad si Mang Restituto sa gilid ng bukid, pinagmamasdan ang mga ilaw at kasiyahan sa paligid. Nilapitan siya ni Don Federico
na dumating mula Maynila para sumuporta sa anak niya. "Restituto," sabi ng bilyonaryo, sabay abot ng kamay, "salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Victoria. Salamat din sa pagtanggap mo sa kanya." Nagulat si Mang Restituto. Hindi niya akalain na lalapit mismo sa kanya ang dating mataas at mailap na negosyante. Nag-abot sila ng kamay at sa simpleng pagkakatangan ng kanilang mga palad, alam nilang nagsimula na ang bagong kabanata hindi lang para sa kanilang mga anak, kundi para sa kanilang dalawang pamilya. Sa mga sumunod na araw, mas lalong lumalim ang ugnayan ng dalawang pamilya. Hindi lang ito tungkol sa negosyo o lupa, ito ay tungkol sa pagtitiwala, paggalang at pagkakaibigan. Nagkaroon ng scholarship programs para sa mga batang gustong mag-aral ng agrikultura, training centers para sa mga kabataan, at partnerships para sa mga bagong proyekto ng barangay. Sa gabi, habang mag-isa sa ilalim ng puno ng mangga, tumingala si Mang Restituto sa mga bituin. Pinikit niya ang mga mata, nagdasal ng pasasalamat. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat ng ito, pero alam niya ang isang bagay: ang buhay ay puno ng sorpresa. At ang puso ng magsasaka, kapag puno ng pagmamahal, kayang umani ng mga bagay na higit pa sa kayang sukatin ng lupa. At sa gabing iyon, habang humihip ang malamig na hangin, mumiti siya at bumulong, "Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng binigay ninyo sa akin." Ang bawat kwento ng tagumpay ay hindi kumpleto kung walang muling pagsubok. Sa kabila ng mga naabot ng ecotourism farm ni Mang Restituto, hindi pa rin ligtas sa galit ng kalikasan at biglaang sakuna ang kanilang komunidad. Isang gabi ng Agosto, nagsimulang umulan ng malakas sa buong probinsya. Sa umpisa'y iniisip lang ng mga tao na normal lang ito, isang tipikal na habagat. Ngunit pagdating ng hating gabi, tumindi ang ulan, may kasamang malalakas na hangin. At nagsimula nang tumaas ang tubig sa mga ilog. Nagising si Mang Restituto sa mga sigaw sa labas. "Resti! Resti! Ang tubig sa ilog umaapaw na!" Sigaw ni Mang Pablo. Mabilis na bumangon si Restituto, sinuot ang kanyang lumang jacket at lumabas para tingnan ang paligid. Nakakita siya ng mga kabataan. Takot na takot, nag-uunahang umuwi sa kanilang mga bahay. Ang ibang matatanda, nag-aakay ng kanilang mga alagang hayop palayo sa palayan. "Mario! Victoria!" sigaw ni Restituto habang tinatakbo ang community center kung saan madalas mag-meeting ang dalawa. Naabutan niya doon si Mario, namumutla. "Pa, ang daming tubig, bumigay ang irrigation dam natin. Hindi kinaya ng bagong system." Paliwanag ni Mario, halos hindi makapaniwala. Sumulpot si Victoria. Basang-basa, hawak-hawak ang ilang dokumento at gamit. "Mang Restituto, nagpakalat na po kami ng mga tao para ilikas ang mga bata at matatanda." Hindi nag-aksaya ng oras si Restituto. Tinipon niya ang ilang barangay officials at mga kalalakihan. "Lahat ng kaya pang iligtas, ilikas na natin. Unahin ang mga bata at matatanda. I-secure ang mga alagang hayop, pero kapag hindi na kayang kunin, iligtas muna ang tao." Habang pinipilit ng lahat na magsalba, dumilim ang langit, tila lalong bumigat ang ulan. Ang malalakas na hampas ng hangin ay nagpatumba ng ilang puno sa paligid ng farm. Ang mga kubo, ang ilan ay nawasak, ang iba na may binaha. Sa gitna ng kaguluhan, hindi maiwasang mapaiyak ni Mang Restituto habang pinagmamasdan ang pinaghirapan nilang itayo. "Panginoon, tulungan niyo kami." Mahinang bulong niya. Tumabi si Mario sa kanya, niyakap ang kanyang ama. "Pa, hindi pa po tapos ang lahat. Buhay pa po tayo. Kaya pa natin itong buuin ulit." Tumango si Restituto, pilit pinapalatas ang loob. "Oo anak, walang mawawala kung hindi tayo susuko." Kinabukasan, matapos ang bagyo, bumulaga sa kanila ang lawak ng pinsala. Halos kalahati ng farm ang binaha, ang ilang equipment nasira, ang mga tanim nalanta o inanod. Ang mga guest cottages, wasak ang bubong. Ang damo sa paligid, tinabunan ng putik. Tinawag ni Victoria ang buong barangay para magtipon sa community center.
Alam ko pong napakahirap lang pinagdaanan natin. Panimula niya, namumugto ang mga mata sa puyat at pagod. Pero hindi tayo susuko. Hindi tayo pwedeng bumitaw ngayon. Ang farm na ito, hindi lang proyekto. Ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. Kaya magtulungan tayo para bumangon. Tumayo si Mang Restituto, pinunasan ang muka. Mga kababayan, wala pong ibang magsasalba sa atin kundi ang sarili natin. Ang pera pwedeng mawala. Ang kagamitan pwedeng masira. Pero ang sipag, ang taga at ang malasakit natin sa isa't isa, walang bagyo na makakasira niyan. Nagpalakpakan ang mga tao. Kahit halatang pagod at gutom, bumangon ang mga bata, matatanda at kabataan. Nagumpisa silang maglinis ng paligid, mag-alis ng putik, at magsalba ng anumang kayang ma-recover. Sa mga sumunod na araw, pinadalhan sila ng tulong ni Don Federico at ng local government. May mga bagong equipment, relief goods at volunteers. Nagbigay din ng donasyon ang ilang foreign tourists na nakarating na noon sa kanilang farm. Maging ang social media, ginamit ni Victoria para mangalap ng suporta. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng sirang kubo, nag-usap sina Mang Restituto at Victoria. Victoria, hindi ko alam kung paano kami makakabangon kung wala ka. Mahina niyang sabi. Ngumiti ang dalaga, pinisil ang kamay ni Restituto. Mang Restituto, hindi po ako magtatagal dito kung hindi ninyo ako tinanggap noon. Tayo pong lahat magkasama sa laban na ito at hindi ko po kayo iiwan. Tumabi si Mario, sumandal sa balikat ng kanyang ama. Pangako ko, tutulong ako hanggang sa makabangon tayo, hindi lang po para sa farm, kundi para sa pangarap na sinimulan ninyo. Habang nagkukwentuhan ng tatlo, naramdaman nilang unti-unting lumalakas muli ang kanilang loob. Ang gabi ay muling sumiklab ng mga bituin sa langit. At sa kabila ng pinsala sa paligid, ramdam nilang may natitira pa sa kanila na hindi kayang gibain ng bagyo, ang pag-asa. Sa mga susunod na linggo, nagsimula silang muling magtanim, mag-ayos ng mga sirang istruktura, at magplano ng mas matatag na irrigation system. May mga bagong volunteers na dumating mula sa Maynila, dala ang kaalaman sa disaster-proof farming. Nagbigay din ang local government ng loan para sa reconstruction. Hindi naging madali ang proseso. Maraming araw na parang walang progreso. Maraming gabi na napapahagulgol si Restituto sa pagod. Pero sa bawat umaga, sinasabi niya sa sarili, kaya pa, hindi pa tapos. Sa bawat pagtaas ng araw, sa bawat pagbangon ng komunidad, unti-unti nilang binubuo muli ang kanilang pangarap. Sa bawat butil ng palay na muli nilang itinatanim, alam nilang higit pa ito sa pagkain o kabuhayan. Ito ay simbolo ng kanilang katatagan, katapangan at walang hanggang pananampalataya. Lumipas ang 6 na buwan mula nang hampasin ng bagyo ang baryo ni Mang Restituto. Sa kabila ng hirap ng pagbangon, nakatindig na muli ang ecotourism farm. Ang mga nasirang cottages ay napalitan ng mas matitibay na istruktura. Gawa sa reinforced wood at bricks na kayang tumagal sa malalakas na bagyo. Ang mga bagong tanim, lalo na ang mga palay at gulay, ay namumulaklak na ulit sa bukirin. At ang mga dating sirasirang makinarya ay napaayos na rin salamat sa tulong ng barangay, ng mga donors at ng determinasyon ng buong komunidad. Isang espesyal na araw ang inihanda ng lahat. Ang ika-6 na kaarawan ni Mang Restituto. Para sa kanya, ordinaryong araw lang iyon. Pero para sa barangay, iyon ay selebrasyon hindi lamang ng kanyang edad, kundi ng lahat ng sakripisyo at tagumpay na naabot nila dahil sa kanyang pamumuno. Pa, huwag po kayong magtrabaho ngayon, sabi ni Mario habang hawak ang braso ng kanyang ama. Kami na po ang bahala rito. Umupo lang kayo, magpahinga at mag-enjoy. Napangiti si Mang Restituto. Anak, hindi ako sanay na wala akong ginagawa. Parang nababalisa ako kapag hindi ako naglalakad sa bukid. Pa, singit ni Victoria na papalapit. For 1 day lang, birthday mo. Relax ka muna, kami po ang bahala sa lahat. Sa gitna ng field, nagtayo ang mga taho ng malaking entablado na pinalibutan ng mga banderitas. May mga lamesa sa gilid puno ng pagkain. Pansit, inihaw na manok,
lumpia, puto at iba pang paboritong handa ni Mang Restituto. Ang mga kabataan ay nag-ayos ng mga palaro at programa at maging ang mga dating volunteers mula sa Maynila ay dumating upang magbigay pugay. Bago nagsimula ang programa, nagtipon ang buong barangay sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Tumayo si Mario sa gitna, kasama si Victoria. Mga kababayan, panimula ni Mario, nandito po tayo ngayon para hindi lang batiin si tatay sa kanyang ika-60 kaarawan, kundi para kilalanin ang lahat ng ginawa niya para sa atin. Kung hindi dahil sa kanyang tapang, sipag at walang sawang pag-alalay, hindi po natin maaabot ang ganitong tagumpay. Nagpalakpakan ang mga tao, at ang ilan nagbunas na ng luha sa mata. Lumapit si Victoria, may hawak na microphone. At gusto ko pong magdagdag, dahil po kay Mang Restituto, natutunan ko kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Ang lupa, hindi lang po basta ari-arian. Isa po itong pamana, pagmamahal, at pundasyon ng komunidad. Salamat po Mang Restituto sa lahat. Dahan-dahan ay itinulak ng mga tao si Mang Restituto sa gitna. Nahihiya siya, napakamot sa ulo, at ngumiti ng awkward. Aba, kayo ha? Pinagkaisahan niyo pala ako, biro niya. Tumawa ang mga tao. Pero maraming salamat. Hindi lang po ito tungkol sa akin. Lahat tayo may ambag dito. Ang tagumpay natin, tagumpay ng bawat isa sa atin. Kaya sana, habang nandito pa ako, sabay-sabay pa rin tayong magtutulungan. Dumating ang pinaka-espesyal na sandali ng gabi. Inanunsyo ni Mario at Victoria ang kanilang engagement. Hindi lang ang buong barangay ang napangiti, kundi maging si Don Federico at si Doña Elisa na dumayo pa mula Maynila para dumalo sa okasyon. Nagyakapan ng mga pamilya at hindi nagtagal ay naging usap-usapan ng lahat na magkakaroon na ng bagong kabanata ang buhay ng dalawang pamilya. Ang simpleng pamilya ni Mang Restituto at ang marangyang pamilya ng mga De La Vega. Habang nagsasalo-salo, nilapitan ni Don Federico si Mang Restituto. Restituto, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para kay Victoria. Sabi ng bilyonaryo, sabay abot ng kamay. Ngumiti si Restituto, mahigpit na nakipagkamay. Salamat din, Don Federico. Hindi ko rin po akalain na darating tayo sa ganitong pagkakaibigan. Nagkatinginan sila, parehong may respeto sa isa't isa. Sa bandang huli ng gabi, habang ang mga bata ay masayang naglalaro at ang mga matatanda ay nagkukwentuhan sa paligid ng bonfire, umupo si Mang Restituto sa kanyang lumang upuan. Pinagmamasdan ang lahat ng nagaganap. Lumapit si Mario. Umupo sa tabi niya. Pa, natupad na lahat ng pangarap mo. Ano pa po ang gusto mo? Tanong ng anak, nakangiti. Napatingala si Restituto sa mga bituin. Alam mo anak, ang totoo, hindi ko na alam. Parang ang dami na nating naabot. Pero siguro gusto ko lang siguraduhin na kahit wala na ako, magpapatuloy ang lahat ng ito. Na ang komunidad natin mananatiling matibay. Na ikaw at si Victoria, aalagaan ninyo ang lahat ng itinayo natin. Tumango si Mario, mahigpit na hawak ang kamay ng ama. Pa, pangako hindi po namin bibiguin ang tiwala ninyo. Makalipas ang ilang linggo, naging modelo ang ecotourism farm ni Mang Restituto sa buong bansa. May mga bumibisitang mayor, governor at maging mga senador para makita kung paano nila naabot ang tagumpay. Nagbigay inspirasyon ito sa maraming barangay na gustong gumaya sa kanilang modelo ng sustainable farming at ecotourism. Hindi nagtagal, nagsimula ring makatanggap ng international recognition ang farm. May mga nag-alok ng partnerships mula sa ibang bansa at may mga grants na inialok para mas palakasin pa ang kanilang mga proyekto. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling simple si Mang Restituto. Hindi siya nagpalit ng estilo ng pamumuhay. Hindi siya lumipat sa malaking bahay. Hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan. Nanatili siyang nakatira sa lumang kubo na inayos lang ng kaunti. Kasama si Puti, ang kanyang tapat na kalabaw. Sa isang panibagong gabi, habang nakaupo sa ilalim ng buwan, binuksan ni Mang Restituto ang lumang kwaderno ng kanyang yumaong asawa. Nakita niya ang mga lumang sulat, mga pangarap na isinulat nila noon,
Mga simpleng hiling na sana'y maganda ang buhay ng kanilang anak at magtagumpay ang kanilang pamilya. Pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Herminia, nagawa natin. Hindi ko alam kung paano, pero heto tayo ngayon. Bulong niya. Sa paligid niya, rinig niya ang tawanan ng mga tao, ang masayang hiyawan ng mga bata, at ang tunog ng musika mula sa community hall. Sa puso niya, alam niyang hindi lang niya naabot ang kanyang mga pangarap, nalampasan pa niya ang mga iyon. At sa huling sandali ng gabi, pumikit si Mang Restituto, huminga ng malalim at nagpasalamat sa langit. Alam niyang anuman ang mangyari sa hinaharap, ang kanyang kwento ay mananatiling buhay sa bawat butil ng palay, sa bawat bata na mapuputo sa farm, at sa bawat tao na maaabot ng inspirasyon ng kanyang buhay. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa iniwang pamana ng kabutihan, katatagan, at pag-ibig para sa susunod na henerasyon.